Good morning mga ka-farmers. Ito yung ating baka. Bakang nakita ha? Nakita ko pa lang. Dadaan ako. O, yan magpadaan ng lokal. Doon ka muna sa gilid. Doon muna sa gilid. Dadaan yung ating Land Cruiser. Umaga na naman. Dito na naman tayo sa ating triangle house para sa ating mga alaga. Oops. Tollfree. Yung ating gate na touchscreen. Sister, meron kayong pasalubog sa akin. Ito yung pagkain ng ating mga bantay. Aros kaldo. May itlog pa yan para malakas matulog yung ating mga alaga. Para pampalakas matulog. Mabilis na pagpapakain ng ating mga alaga. Wala si Brad. Mga gutom na. Kagabi nakalimutan lagyan ng takip ni Brad. Ayun nga ang kagandahan, pag medyo gumagalaw hindi natutulog dito. Kahit hindi tinakpan kagabi, ni isang ipot wala. Pero ngayong umaga umakyat dito yung isa siguro. Hindi natin alam kung isa o dalawa. Pinaspas. Nakikita kasi yung rice hull. Kaya tinakpan ko yan ng kugon para hindi makita yung rice hull. Kasi kakaskasin yan, tapos maghahanap dyan ng pagkain. Umagang umaga, meron nang itlog. Kahit hindi pa pinapakain. Itlog na siguro. Ayan o. Pakain tayo ng tikim da. Tikim lang, tikim. Itong maliliit muna. Mamaya na kayo. Dahil yung sa inyo hindi pa ready. Ito pa. Bibilis kumain. Ito yung sinasabi ko na isang native. Napakagaling. Hindi lang siguro 5 beses binalik sa loob. Nakakalabas. Kumusta? Pagkatapos ng commercial feeds, yung pang paitlog, ito naman para busog-lusog yung ating mga alaga. Yung iba hindi na pumapansin. Mga busog na yan pag hindi masyadong pumupunta dito. Yung dalawa naiitlog na. Silo muna to dahil pag gabi nilalagay ko dito.
Itong maliliit, kumakain din yan ng semi-organic na pagkain. Kaso hindi ko binibigyan. Integra 1,000 lang muna. Oh. Ang sarap pakainin dito sa kamay. Masisira yung net. Magwawala. Isang bisis nasira yung net. Tinahiyan dahil pag inuunang pakainin itong mga Peking duck, ang lalakas kasi itong mga heritage na lalaki. Ito yung nasira nila, oh. Ayan, oh, tinahi. Kita nyo, paano yung diskartihan? Ganyan lang, oh. No hands. Ano hands? One hands lang pala. Ito yung mga pinakamalupit. Dahil naglilipara dyan, oh. Kita nyo? Nilipad dyan papunta sa akin. Kailangan tamang balanse ng ating planggana na hinahawakan. Ay! Parang mga saranggola. Pero kung nag-i-enjoy naman tayo sa ating ginagawa, hindi maramdaman yung pagod. Pero kung napipilitan lang tayo sa ating ginagawa, naku po, problemang malaki yan. Ramdam mo yung pagod, gusto mo agad tapusin yung trabaho. Pero ako, pag pupunta ko dito sa aking triangle house, dito sa ating mini farm, mas gugustuhin ko magtagal dito. Para sa akin mga kaparmers, kung dadalhin ko lang yung aking pamilya, mas mabuti kung dito ko dalhin sa farm, magluto, kumain, at magbanding. Sana dumating yung panahon na makapagtayo ako ng munting swimming pool diyan sa malapit sa may Jetmatic. Gusto ko yun, kahit maliit lang para sa mga bata. Pwede rin yung malaki, tapos mayroong solar pump para tayong mayroong munting private resort. Tapos marami tayong mga alaga, magpapakain yung mga bata. Kung meron tayong bisita, magpapakain, di ba? Masayang pagmasdan. Masarap sa pakiramdam yung ganun. Ang bilis, ha? Dito. Tama na. Para ito sa aking pangtari. Ang hirap. Yan ang hirap na ako. Ikipaghabulan. Ayan ka. Ayan ko doon yung Peking duck. Peking duck, yung Muscovy duck. Bakit gusto nyo dito? Marami naman doon. Problema ko talaga sa tubig ng Muscovy duck. Araw-araw, 3 palit yan. 3 beses pinapalitan araw-araw. Umaga, pagdating ko dito ng alas 2, papalitan. Paghapon, papalitan. Dahil, kita nyo naman, oh. Parang liguan ng kalabaw. Yung mga Muscovy, tumuto ka dyan sa may lupa. Tapos iinom. Kaya nagkakaganyan. Nandito kayo, nandun yung marami. Dinamihan ko na doon para hindi na kayo magpunta dito. Tapos na tayo magpakain lahat.
Ito yung alagang native na baboy. Hindi ko lang naipakita sa inyo dahil ang kulit at ang bigat ng kanilang pagkain. Hindi ko na naipakita. Tapos na silang kumain lahat. Ang sunod na gagawin, magpapainom ng ating alaga, maglalagay ng tubig doon sa Peking duck. Let's go! Time out muna tayo dito sa farm. Punta tayo sa ating flower shop. Mag-aalas 9 na. Oras na para mag-open. Tapos na sa pagpapakain ng Peking duck, native na manok, Muscovy, Bengala, at sa ating mga heritage chicken at lalo na sa ating native na baboy. Nagpaapoy tayo, nagsindi. Punta muna ko. Mabilisan. Umaga pa lang, mag-aalas 8 pa lang, pinagpawisan ako. Parang exercise lang ang nangyayari. Ganyan talaga ang buhay farmers at buhay munting negosyante. 500 mga ka-farmers. May mahaba na to. Kasili? Uy, mayroong il. Dalawa. Kung sa Bisaya, waray-waray, duduha. Ano na ulod? Ano ito? Mahusay ito. Laki dito sa ka-farmers. Laki ng tarubay. Tabi ni Papa. 500. Pisaw. Ano ito? Nga balon. Buhay pa mga kaparmas. Mga native na hito. May sungay pa eh? Balay na. Ay sos. Ito yung haluan o turubay kung tawagin. Sana yung kasili. Kasili. Wala. Ito yung il sa ilog. Dalawa to. Ay, taray. Kinira. Kinintos ka ko. Hindi naman, no? Kahit isda nila hagaligid kalsada. Mga mahal-mahal. Mga taskid. Harapit yun eh. Kinintos ka lang yung babayad ni Papa, pero naiyakan mo yung 400 na la. Ano siya? Dadong ko nga. Kalahating kaldero. Lagot na naman yung bahalinan nito. Mas masarap ko yung native na hito kaysa dito sa haluan. Pareho lang silang masarap, pero kung ihahambing natin, para sa akin mas masarap yung hito. Nasaan yung il? Ito yung il. Kasili, kung tawagin. Dalawa yan kanina. Ganda oh. Pantak. Ayan yung pantak. Meron nga nito yung mayelo na yung tiyan. Sarap ito. Adobo sa gata. Sa inyo mga ka-farmers, ano ba ang magandang luto dito? Ano ba yung luto na gustong gusto nyo dito? Lugan pa oh. Dalawa yan. Maliliit pa. Sa mga ka-farmers natin na nagtatanong, ilang araw ba iniimbak yung ating banana trunk? Ito yung last na stock dito sa ating pinaka-stock room. More than 1 month ho ito mga ka-farmers. Siguro nasa 1 month and 2 weeks. Yung mga first layer hanggang second tatanggalin kasi hindi talaga maiwasan na mayroong mabubulok. Tapos dito sa dulo, yan.
Sa pinakadulo, dulo to dulo, tatanggalan yan. Dahil nangingitim, nabubulok. Fresh ko na naman. Parang bagong kuha. Yan. Mas lalo na yan. Dahil malaki, gagawin ko itong 4. Diba? Kaya kung mayroon kayong shredder, tapos marami kayong banana trunk, yung saging na marami yung buto na hindi pinapansin, magandang alternative na pagkain ng ating mga alaga. Ganyan, ha? Para pagpasok doon sa shredder, hindi mahirapan. Katulad nito, bulok sa labas. Yan, bulok na bulok. Ganyan lang yung diskarte. Diba? Tapos balatan. Mabilis lang naman yung pagbabalat. Actually, pag mayroong shredder, kahit ito pwede pa. Pero sobra-sobra na ito nakakain para sa ating mga alaga. Kaya tinatanggal ko yung nasa loob lang, yung puting-puti pa. Yan. Ganyan lang kasi. Kaya kung mayroon kayong istakan, pinakakamalig, nalagyan ng mga organic, hindi po mahihirapan tayo sa pagpapakain sa ating mga alaga. Alright. Dalawa yung ating easy shredder. Siyempre ito, itatapon natin. Ito ang kagandahan pag mayroong chopper o shredder sa ating mga organic na pagkain sa ating alaga. Malalaman natin na nangiitlog na yung ating mga alaga dahil hawakan natin dito, oh. Kita nyo yung pakpak. Ayan, nababa. Ayan, oh. Kita nyo yung pakpak, nakikiliti. Akala niya mayroong sumampa sa kanya, hindi. Hanapin natin yung kiliti ng manok. Ayan. Akala mo sinampahan siya, oh. Pag binitawan natin yan, tingnan mo. Akala niya may sumampang lalaki na manok. Ayan. Akala niya may sumampa. Ayan, dito pa, oh. May kiliti din pala ang manok. Tignan mo. Ito nga. Ayan. Umangagat yung ukwitan. Akala nila may sumasampa sa kanila.
Nag-i-enjoy lang ako dito mga ka-farmers. Actually, marami pa akong trabaho. Pero kita ito yung isa. Nakakita yung puweta na oh. Ayan yung palatandaan na nangingitlog na yung ating mga manok. Diba? Sige. Kapakain. Papatikimin ko itong tikim lang ha, tikim. Grabe, ikiliti yung kamay ko. Mayroon akong naisip, habang minimix ko, pinipiga ko yung commercial feeds para mahalo ng maayos. Ito, kauna-unahan natin gagawin kung maganda yung halo. Sa shredder na ito, dudublehin natin. Banana trunk na pinaghalo na dito yung mga commercial feeds. Bira lang mga ka-farmers. Alam nyo yung resulta? Napakagandang pagkain ng ating mga alaga. Mas lalo silang gaganahan. Kasi ako yung tao na habang nagtatrabaho, nag-create ako ng idea papaano ko mapapadali at mas lalong mapapaganda yung ating mga ginagawa. Katulad dito. Ngayon ko lang ito ginawa, naisip ko lang. Ang ganda pala, pag na-shredder na yung ating banana trunk, tapos haluan natin ng commercial feeds, tapos ipasok natin ulit, ito yung kanyang resulta. Hindi mabubulunan yung ating mga alaga. Pinong-pino at balanse ang pagkakahalo ng ating commercial feeds. Di ba? Panalo. Mas lalo silang mag-i-enjoy nito. Oh, kita nyo? Grabe, ang ganda ng quality.
Patalastas lang yun mga kaparmers ha. Pampatanggal ng pagod lang yun. Ito, para sa ating mga native na manok. Nagwawala na oh. Grabe, parang saranggola. Yung iba nasa ilalim dahil marami yung nahuhulog. Tama na. Parang ito sa aking alaga. Lakas kumain yan. Masira yung aking harang. Kasi pag walang ganito, may sira yung net. Kaya linalagyan ko ng yero dito sa ilalim. Tapos na tayo magpakain dito sa part na ito. Doon naman yung ating mga piggy bank. Basta meron ako nakikita ang plastic, kinukuha ko yan. Baka kainin nila. Alright, okay na. Dito naman sa kabila. Pagkatapos ko magpakain ng native na baboy, balik ako dito sa kanilang mga tubig. Sakto lang yan, tapos na silang kumain. Ang sarap sa pakiramdam na pinagpapawisa tayo. Parang gumagaan yung aking katawan. Or nangangayayat na talaga ako. Ganun talaga ang buhay. Ito yung dahon ng Madre de Agua, ang lalapad. Maganda ito sa ating mga alaga. Kaninang umaga, nagbigay tayo ng banana trunk sa ating mga alagang native na baboy. Ngayong hapon naman, ito, dahon ng Madre de Agua. Alternate ang pagbibigay natin. Hindi ko na na-shredder mga kaparmers. Nakalimutan ko. Ang totoo niyan, habang busy ako sa camera kanina, siyempre ako lang mag-isa, nag-video pa ako, pero ako mga ginagawa, nakalimutan ko maglagay para sa ating mga native pigs. Kaya, ang sunod na ating moves, kumuha ako ng mga dahon ng Madre de Agua. Walang lusot, di ba? Yung importante, mayroon halo na organic. Mas malakas ang vitamin nito kaysa sa banana trunk. Maganda yung mga vitamin na makukuha dito sa Madre de Agua. Malakas din ang mga protein nito. Halo ng maayos para kainin nila. Kasi ito sa 7 baboy. Isang malaki, 6 na maliit. Dito yung ba?
Oops. Dito tayo. Dito yung iba. Mayroong kinagatan ng lamok, itong malaki. Para siyang sugat. Bumubukol ng konti, kaya lalagyan natin ng ito mga kalito, proven and tested ko na. Quick heal. Kaya, sakit. Ano yan? Merong kulay oh. Pag napunta sa balat, ganyan yung kulay. Nasa ilalim, hindi makita. Dito. Parang bumubukol. Hawakan ko. Hindi magpahawak ah. Hindi makita kung mayroong butas sa loob. Kasi bumubukol siya eh. Pero sa tingin ko, magiging okay naman to. Kasi pag hindi maging okay, alam nyo na, mabilis lang itong padamihin. Pag adobo, medyo hindi ganun karami. Minudo, mas mabilis. Diba? Gagawin pa kitang inahin. Huwag ka magkakasakit, okay? Mangingitlog pa ata ito kahit hapon na. Iitlog ka or matutulog na? Ito yung muntikan ko na makalimutan. Mayroon pa palang itlog dito sa pugad kahit hapon na. Kaya ng umaga nag-harvest tayo pero meron pa rin ng itlog pag hapon. Ayan. Meron mga ipot. Ayan o. Meron tayo nakuha na wahed, itnin, talata, arba, kamsa, sita. Sita times 2. 12, tapos plus 1, 13 sa hapon. Diba? Hindi na masama. Itlog ka? Saka dito dali. Bawal matulog dito ha. Ayan. Ito yung itlog niya. Nakatingin siya oh. Bakit ko daw kinuha? So paano mga kaparmers? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong suporta. At inuulit ko, sa mga bago pala na padaan sa ating YouTube channel, ang iyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Hindi lang sa akin, pati na rin sa aking pamilya. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat.